Si Masbate Governor Antonio Co ay sangkot sa kaliwat ka ng mga corruption sa Masbate tulad ng mga road opening, road rehabilitation or road regraveling simula noong 2018 hanggang ngayong 2024. Ito ay napatunayan ng mga local media ng Masbate na may malasakit sa mga Masbateño. Noong nakaraang taon 2023 ay uminit ang usapin tungkol dito dahil na rin sa biglang pagyaman ni Masbate Governor Antonio Co. At dito na nagsikilos ang mga medyang may paninindigan at ayaw sa corruption, kaya binusisi ng mga media ang mga proyektong mga road opening, road rehabilitation, o regraveling kung talagang ito ay ipinatrabaho. Maliban sa hinala ng mga media ay pinatotohanan rin ito ng mga residente, o mga mamamayang dinaanan ng nasabing proyekto, na wala naman silang nakitang ganang patrabaho ayon sa kanila, kung meron man isang grader lang ang nakikita nilang pumapasok sa mga barangay nila para patagin ang mga bako-bakong kalsada. Dito na naglakas loob ang mga local media na mag-file ng kaso laban kay Masbate Governor Antonio Co sa Office of the Ombudsman ng GRAF. Ngunit sinabi ni Masbate Governor Antonio Co at mga alipores nito na ang nasabing kaso ay na-dismiss na, ngunit nitong nakaraang September 11, 2024 na ay pinadalhan ang Regional Commission on Audit COA sa Region 5 para imbestigahan ang tatlong contractor na nanalo sa bidding na hindi naman dapat qualified. Kaya agad na ipinag-utos ng Ombudsman na i-audit agad ang mga ito na hindi naman pala qualify ang mga ito tulad ng SN Riverel Construction, MARABE Construction, 4J Construction. Ang mga contractor na ito ay mga bagitong contractor. Kaya ang duda tuloy ng mga Masbateño ay hindi kaya pukano lang ni Masbate Governor Antonio Co na ito ang manalo at porsyento na lang ang matatanggap ng mga ito dahil wala naman umanong nakitang presensya ng mga contractor na ito. At wala naman itong dinangkaraming mga equipment na gagamitin sa kanilang kontrate taliwa sa mga isinumeting mga equipment. Ang 4J Construction ay may kontrantang nagkakahalaga ng 198,553,530.19. Ang Marabe Construction naman ay 234,562,500.00. At ang SN Riverel naman ay 103,005.75. Ito ang pinag-utos ng Ombudsman na magsumiti ng tamang pag-audit at pag-imbestiga sa mga proyektong maanomalya sa pamumuno ni Masbate Governor Antonio Co. Nasaan na ang sinasabing na-dismiss? Sige nga, sagutin mo nga ito, Governor Antonio Co. Ang kasinungalingan mong sinasabing na-dismissed ang mga kasong laban sa'yo. At para sa mga susunod na documentaries, manatiling naka-follow at mag-share. Tatak, ako Bicol Digital News Radio.